na ho alam kung ano ibig sabihin ng flood control pag dinefine nyo. Ginoong Pangulo, tuwing tumitingin po ako sa Manila Bay, laging may kurot ngayon sa aking puso. Tuwing napapatingin po ako sa mga reclamation projects na ito, siguro yun yung dahilan kung bakit hindi na matawag na Manila Bay ang lugar na ito, kung hindi Manila Sands. Mr. President, hindi po pwede na sasabihin na lang po natin sa taong bayan, malakas kasi ang ulan. O di kaya maraming tubig ang ulan na dala ng bagyo. Hindi po ito katanggap-tanggap, Ginoong Pangulo. Hindi naman po tayo nagpapanggap na eksperto sa usapin na ito, pero wag naman po sana nating gamiting dahilan ng climate change. Magpapagawa ka ng proyekto tapos sasabihin mo, hindi mo alam kung uulan, hindi mo alam kung babagyo, hindi mo alam kung babaha, flood control nga po yung proyekto eh. Hindi ko na ho alam kung ano ibig sabihin ng flood control pag dinefine nyo, Senate Minority Leader, hindi ko na alam. Ano ba yung control na tinatawag? Parang walang baterya yung control. Wala kahit katiting na control tayong nakita nitong mga nakaraang araw. Wala po bang mga datos sa pag-aaral na makakatulong sa pamahalaan para implement ito? At ngayong taon po, tinignan ko na po yung NEP. 1 billion a day pa rin. Mr. President. Alam nyo, sa Bulacan, kahit po ang mga kalsada na hindi madaanan dahil sa baha 10 or 15 years ago, and I'll say this, looking at each other's faces, looking at each one of you, eye to eye, Mr. President, the past 10, 15 years ago, yung parehong mga kalsada na not passable pa rin. Ewan ko po sa inyong mga lugar, Ginoong Pangulo. Ewan ko po sa lugar ng ating mga kasamahan dito sa Senado. Ang tanong ko lang po, hanggang kailan ba tayo gagawa ng feasibility study? Na hindi naman po mai-implementa pag meron na namang feasibility study. O ngayon ho, sa NEP, tinignan ko ngayong taon na ito, 27 billion DPWH alone ang feasibility study. Nakikiusap po ako, Ginoong Pangulo. Nakikiusap po ako sa bawat isa na naririto. Sa aking mga kasamahan sa Senado. Nagsasawa na rin po ako humarap sa aking mga kababayan, Mr. President. Taon-taon na lang. At sasabihin po sa akin, yung hanggang dibdib na baha, Mr. Senator, ngayon lagpas tao na. Ganun na lang po ba? Tatanggapin natin, Mr. President? Ayon po sa datos ng PSA, halos 500 billion pesos na ang halaga ng pinsala na dulot ng bagyo at iba pang sakuna sa ating bansa sa loob ng isang dekada. 10 years, Mr. President. Pero pag tinignan niyo po yung gastos natin sa flood management program alone in the past 10 years, Mr. President, it's 1.14 trillion pesos, Mr. President. 1 plus 1, Mr. President. We need a comprehensive plan to address flooding now more than ever before, because even according to study by Climate Central, an independent organization of scientists, major cities in NCR could be submerged in water by 2050. The same study also indicated that our home province, my home province in Bulacan, could suffer the same fate mas mabilis 25 years from now, Mr. President. Nakakabahala po ito. The billions of pesos that we spend for flood control should also go to projects aligned with the Supreme Court mandamus ruling on Manila Bay, which ordered 13 government agencies to clean up, rehabilitate, and preserve Manila Bay and make it fit for swimming. Meron po 2008 mandamus ruling ng Supreme Court. Sabi po doon sa 13 government agencies, mag-clean up kayo, i-rehabilitate, i-preserve ninyo yung Manila Bay, and make it fit for swimming. Paano ka magsuswim kung puro buhangin ang makikita natin ngayon? Hindi ko naintindihan yun, Mr. President. Gusto ko rin pong malaman. Dahil kung pinapapreserve yung Manila Bay, kung sinasabi make it suitable for swimming, the only thing na nakita ko the past so many years is the Dolomite Beach. Nothing more. Dalangin ko rin po, Ginoong Pangulo, na magkaroon tayo ng clear-cut policy on reclamation projects.
Nais ko pong magwakas by saying, Mr. President, na nagkasalansan-salansan na, lumaki na ang problema natin. May oil spill na rin po dun sa motor tanker ng Jason Bradley at MT Terra Nova sa Bataan. At least, yung Jason Bradley, diesel lang. Pero yung MT Terra Nova, medyo mabigat po, Mr. President. Pinangangambahan din po na aabot ito dito sa Maynila. Mr. President, distinguished colleagues, hindi na po band-aid solution ang ating kailangan. Hindi po natutuwa yung mga kababayan natin na dinadala natin sila sa evacuation center. Kahit may dala po tayong relief goods, hindi na po sila natutuwa. Di naman po nila gusto yun eh. Di naman po nila gustong pumipila lagi para makakuha ng relief goods, Mr. President. Wala na pong gusto na pumipila para makatanggap ng relief goods. Ang gusto nila, solusyon. Hanggat wala po tayong klaro, Ginoong Pangulo, hanggat wala po tayong klarong solusyon o master plan, mananatili po itong unli baha. Pero hindi po unli ang resilience ng ating mga kababayan. Hindi po unli ang ating pondo. Hindi po unli ang buhay ng ating mga kababayan. Kaya, Ginoong Pangulo, dalangin ko po sa susunod na mga bagyo, dahil nasa letter C pa lang tayo, Karina pa lamang po tayo, ay hindi na unli ang baha at ang